kita. Uy, hindi mo bibigyan ng maling tono naman. Ano ka ba naman, partner? Mali! Hi po sa inyong lahat. Ito po ang Lihim ng Liham sa 106.7 Energy FM. Kasama po ang aking partner, si Jimbo. Nako, magandang umaga mga kapag. At syempre, pwede nyo puntahan po ang Facebook page ng Energy FM. I-type mo lang yan sa Facebook, Energy FM 1067. At sa TikTok. TikTok? Taray. TikTok ha? Oo. Ayan, TikTok Energy FM 1067. At good morning ha. At medyo hindi maganda ang morning pag yan itong narinig natin. Ang storya nitong si Maring Ellie. Si Maring Ellie na talaga namang nung una maganda naman yung kanyang buhay. Oo, talagang nananahimik siya, nagmamahal, nagkaanak pa nga sila ng dalawa partner. Diba? Ang lupet, nakaturo dalawang trophy. Ito muna yung reaction ko muna. Ay, galit! Galit ako. Galit muna ako dun sa gawa niyang lalaki na gustong gumawa ng maraming bata. Gusto bubuo yata ng cheering squad. Diba? Gusto puro panganay. Oo, puro panganay, no? Ang hirap ng ganun sitwasyon, ha? At napakabait ni Ellie. Pero partner, Ilang beses nang ginawa yan, pinagbibigyan niya pa eh. Oo. Ganyan talaga. Pero alam mo, tulad ng ibang mga relasyon, yung paulit-ulit mong pagbibigay ng tsansa, yun din yung magiging rason kung bakit magiging heartbroken ka rin in the end. Ang pinagtataka ko, bakit ilang beses na palang may ginawa tong lalaki, bakit kumapit ka pa? Sana bumitaw ka ni. Partner, alam mo naman yun, in love, ang lola mo. Hindi Kahit naman na ganun in love kadali. Kumbaga, hindi biro naman yung mga problemang naranasan niya doon sa lalaki, di ba? Totoo. Nakabuo pa doon sa isa. Oo. Tapos parang gusto pa mong umano ng iba. Ang naano ko lang dito, si Ellie, medyo tumagalit na ako sa bandang part na sinabi niya eh. Oo. Na Yung gumante. Gumante siya eh. Oo. At parang hindi maganda yata yun. Maawa kayo sa bata. Doon sa dalawang anak. Oo, doon sa buntis niya. Uy, alam mo yun, totoo Diba? yan, partner. Kasi Nakakaawa. parang dito sa part na to, doon sa kwento, parang iniisip lang nila yung sarili nila. Oo yung diba? kaligayahan at paghiganti. Oo, Kaligayahan vengeance, din. ganyan. Pero ang katotohanan ng life, kapag may mga anak na kayo, dapat unahin mo yung kanilang kapakanan. Yes, Hindi lang yung mga sarili ninyong interes, yung gusto mong gumante, gusto mo nang magpasarap, gusto mong magalit, gusto mong, di ba lagi mong iisipin dapat? But, well, madaling sabihin, mahirap gawin, partner. Pero bilang sa kay Ellie, no, bilang babae, ang lupit mo naman. Oo. 'Di ba? Sa paghiganti, sana pinasa Diyos mo na lang. Nasa tao ang gawa. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Pero ganun din eh, kasong ginawa niya ay mali. Hindi siya kumapit sa Diyos eh. Oo. Dapat hindi yan ang ginawa mong paghiganti. Oo, paano Diba? ba dapat? Naging lalakero ka, Oo. hindi sana kumapit ka lang, kausapin yung parents mo. Oo. Kung ano bang dapat yung gawin or isipin mo yung bata. Oo. Gumanti ka pa may bata, di ba? Tapos diba? lalakero ka. Dalawa pa. Oo, di ba? Tapos nagpa-jaunties ka pa, nakadalawa pa yung diba? Yung kanyang live-in partner. Mahirap. Sana hindi yun ang inisip. Baka to, sinolo niya rin yung problema eh. Alam mo, tama ka dyan. Ang hirap kapag sinusolo mo yung problema, partner, ang tendency is ganyan. Gaganti ka. Kung ano yung decision mo, gagawin mo. Oo. Ganun Lalo na yung mga sarado yung isip, partner. Totoo. Alam mo, okay lang naman eh. Sometimes, may mga tao na hindi humihingi ng tulong sa ibang tao because ang feeling nila is that parang they can carry their own load. 'Di ba? Pero minsan, it won't hurt you if mag-ask ka ng komento, ng opinion mula sa ibang tao. Kung just in case na nahihiya ka mag-open up sa mga kaibigan mo, sa pamilya mo, di ba may mga pwedeng tawagan na para masabi mo yung mga problema. Sa ngayon dito meron eh. Alam mo, ang dami. Ang dami. Ang daming support group. Oo, yun. Mga ganun. Kung nahihiya ka sa magulang mo, baka sabihin sa'yo, di ba? Kasi ano mo yung mga tao, naniniwala ko, kaya hindi sila nagsasalita sa mahal nila sa buhay, sa kaibigan nila. Kasi ayaw nila masaktan kung anong sasabihin nung taong pagsasabihan niya, ng parents niya. Ayaw nilang ma-judge. Ma-judge siya, sisihin siya sa mga nangyari. Wala, alam ito mo, na partner, reality. Totoo eh. Kasi alam mo, ang judgment, mas masakit yan kung manggagaling sa mga taong close sa'yo. Sa dugo mo, sa dugo mo, sa pamilya mo, dun sa constants mo, diba? Kaya pasalamat tayo merong mga pwedeng makausap na support sa atin sa telepono, ng mga nanghihingi ng payo. Totoo. Diba? Wala namang problema na sabihin yan. Ang hirap suluhin. Yan ang mahirap gawin yung suluhin mo yung problema mo. Kasi yung decision mo, ikaw rin din gagawa eh. Oo. Walang ibang ambag yung mga tao na dapat hindi mo gagawin yan. Iiwasan mo yung maghiganti. Ipagpasa
sa Diyos mo na lang, may ganun. Alam mo, sa experience ko, partner, ang dami kong nakikita. Yung mga taong hindi nakikinig. Hindi naman namin sinasabi na kung anong sabihin sa'yo or i-advise sa'yo ng mga tao sa paligid mo. Yun yung gawin mo. Just because sinabi ng ibang tao at you trust them. No. Kumbaga, dapat i-weigh in mo yan kung ano yung nararamdaman mo. Pero, i-consider mo din yung sinasabi ng ibang tao. Kasi alam mo, partner, sa experience ko, may mga tao na ayaw makinig sa mga opinion ng ibang tao sa paligid nila. Ang ending, mas napapahamak sila. Totoo. Diba? Alam mo, ba't di mo lang gawin na, hindi, kumbaga, at the end, ikaw pa rin yung masusunod Ikaw pa rin magdidesisyon. Ang gawin mo, makinig ka na sa mga tao na nagbibigay sa'yo ng advice at saka mo isipin na ano ba dapat kong unahin, ano bang gagawin ko. At saka, lang. Tama ka dyan, partner. At saka naniniwala ako, bukod doon sa pag-collate ng mga ideas and mga opinion ng ibang tao, huwag mong pagaganahin. Halimbawa, galit na galit ka, huwag ka agad magdedesisyon. Huwag mong uunahin yung emosyon mo. Tama. Kumbaga, parang stay still. Ganyan. Tapos, lipasin mo yung ilang araw, i-regulate mo muna yung emotions mo. Kapag hindi ka nagalit, saka ka magdesisyon. Hindi naman kasi, naintindihan naman natin kasi hindi naman biro kasi sitwasyon ni Ellie, no? Napakahirap niya, lalo na may mga bata na, na involved dito. So, it takes time para pag-isipan mo mabuti kung anong dapat para sa anak mo. Siguro mas dapat, ituon mo sa anak mo. True. At gawin mo silang inspirasyon para makapag-isip ka ng tama na hindi para maging lalaki rin loko ka. Ay, sorry. Pero kasi, hindi din naman natin siya masisisi, partner. Kasi, alam mo yun, kapag galit na galit ka, tao ka lang din naman, tinatablan ka ng emosyon mo, at saka sometimes, yun nga, nagkakamali ka rin sa mga ginagawa mo. Pero, laging may bawi naman May bawi. Bawi ka kapag alam mo nagkamali ka. Sige, parang tap mo yung sarili mo on the back and then sabihin mo, bawi na lang ako next time. Ito, basahin natin to partner ha. Sabi ni Rodel Rico, grabe naman yan, gantihan. Akala yata ni ate, yung ganti niya walang sukli. Di nagkaanak pa siya sa iba, nakakahiya lalo. Imbis na kampihan ka ng kaibigan or pamilya mo, baka ikahiya ka pa. Actually, totoo yan. Alam mo, partner, gusto kong basahin to Pero basahin mo English Ang haba. Sinaline, good morning po. Tune in po. Ayan ba? Sige, para hindi mo mabasa, G. Maganda yan. Galawin mo lahat. Ito, partner yan. English Sabi ni Arch, you are in a dysfunctional relationship in which you are also complicit dahil sa kagustuhan mong makaganti. Anytime you plot for revenge, you better dig 2 graves. So, tama nga naman. Dapat paghandaan mo because you'll more than likely bury yourself in the process. Better to just end the relationship rather than stay miserable in it. Very well said. Tama. yun lang yung reaction ko. Thank you. Okay, next. Next. Ito sabi ni Nali, nabasa mo na ito, partner. Good morning po. Good morning yung mga taga-Taiwan, ako, nagpapabati muna yung mga taga-Taiwan. Kung ako dyan sa sender, iiwan ko na yan. Tama naman. Kasi ang hirap niyan, wala pang peace of mind kasi paulit-ulit na lang, mag-move on na lang siya kasi kahit mahal mo, kung magulo naman ang relasyon, walang patutunguhan. Relate din ako dyan kasi dati kong relasyon, ganyan, pero ngayon, may peace of mind na ako. Iniwan ko na. Dadating din ang time, no, sa'yo, yung Mr. Right mo, nakarapat dapat. At naniniwala ko dyan. Meron. Totoo yan. Meron yan. Pero dapat, di ba, linisin niya muna yung buhay niya. Dapat tanggalin niya muna yung magulo sa buhay niya. Kasi hindi makakapasok si Mr. Right. Correct. Siguro mag-focus ka sa mga bata muna. Doon, yun ang mo kasi mamaya nakakalimutan mo na may anak ka ha. At nakakalimutan na yung bonding moments ninyo ng anak mo na ilabas, 'di ba? At ang pangangailangan, ano ba 'to? Nag-aaral na ba yung mga bata? O hindi mo na nasabi kung may pangangailangan, baka nakakalimot ka, may anak ka ha. Yung responsibilidad natin na alagaan ng mga bata, 'di ba? Mahalin. Mahirap din naman kasi partner na maging alam mo yun, yung alam mo may partner ka, pero ang purpose mo sa life is maging ina lang, maging nanay lang, maging mommy lang talaga. Teka lang, asawa din ako or partner din ako, nasaan na yung dapat mag-aalaga sa akin? Kasi alam mo, kapag nanay ka, di ba, gusto mo rin na mayroon kang matanggap na pagmamahal. Tama naman. Kasi meron ka ring partner at yung katuwang sa pagpapalaki ng mga bata. Wala tayong magagawa. Isa kang ina ka, talagang ganun talaga gagawin mo. Wala na lalaki. Isa ka ng mabuting ina ka. O, diba? Ano ba yun, Jim? Totoo naman, mabuti kasi kaya niyo itaguyod dyan. Oo nga. In fairness naman. Ikaw, ina ka rin Hoy! Naman ano pa sinasabi natin dyan? Hello kay Kay Umre Hiyate. Magandang umaga sa iyo. Good morning. Good morning po. Basta ang ending nito, ang sinasabi namin ni Jim is that
intindihin mo yung mga anak mo. Don't ka na mag-focus kasi naniniwala ko na yung lalaki na yun ay magbabago. At saka hayaan mo na yung mga pagganti-ganti dyan sa lalaki na yan. Hindi sapat ang pagganti. Hindi yan. Mas matakot ka, lalo mo pang ayusin. Mas lalo pa pang pinakomplikado yung yung sitwasyon nila dahil lalakero eh. Totoo. Loko rin eh. 'Di ba? Tapos ito na nga partner, 'di ba? Sabi nga nila, kung maghiganti man ikaw o hindi ka maghiganti, ang importante maayos kang tao. Tama, malinis Diba? ka. Malinis ka. Ang dumi-dumi mo naging Hoy! Sorry. Hindi mo sasabihin, madumi siya. Sa kang germs, maligo ka. Grabe ka. Sorry lang, Elia. Ay nako. Panggaha, 8:43 ng umaga. Thank you very much sa pagtutok at bakantabay po sa aming dalawa ni Jim kanina pang alas 4 ng umaga. Maraming salamat at bukas, no? Tuesday na naman. Yes. Panibago na namang story ang ating pag-uusapan. At sasakit na naman ulo natin. Pero for the meantime, mag-sound trip muna tayo, partner. Dahil susunod na ang Baklitas! Syempre naman yan. Dito lang yan. May habol ako, sorry na partner. Totoo yan. May pabati pala. Go. Sorry na ito. Happy kaya listening pala. ako eh. Kaya buti naintindihan mo ako, partner. Ay, mga taga Drum Up Express Logistics. Ayan, logistics. Parang bubulol lang ako. Logistics? Ano oras na ba? 8:43. Ganyan talaga pag itong oras. At kay Ma'am Ellie, Boss PD, at sa mga checker daw, yan si Boss Mark Anthony. Estapia, mabuhay ka hanggang gusto mo from Boss Ai. Yan, again, yung mga taga Drum Up Express Logistics. Hello Good po, morning. magandang umaga and sa lahat po ng mga nakikinig sa atin sa Clarence MD Makati and Clarence MD Santa Rosa. Magandang umaga, mahal ko kayong lahat dyan. Good morning at maraming salamat din pala kay friend Grace, yung sa aking diyan, yung napapaganda ng ngipin ko sa Pinas Smile. Ay, ang taray mo naman sa baka naman. Sama ka na doon Alam mo na. Oo nga. Sige. Good morning, Doc Clarence, I love you. Doc Clarence, ayan. 8:44, pangga ko, mahal ko, baby ko. Siyempre naman tayo pa rin po ang number 1, 06.7 Energy FM. Pangga mong sabing radyo. Sabihin mo. Energy! DJ Lindsay at DJ Jimbo. Energy sa umaga.